Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat na pakikinig ng online preaching. Tayo ngayon, dadako ngayon sa panalangin muna bago tayo mag-start ng Bible study sa tayo mo po tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Kaya sa araw na ito, nitong maparangalan, itong may taas sa aking buhay, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga nagagawang kasalanan. Di man ko sinasadya sa isip, salita, sa Lord Jesus' name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo kalakasan, sa blessing. Dalayan ko, Panginoon, nauban mo po ako ng authority, knowledge at wisdom, nangisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kubulo sa kalagitnaan. Holy Spirit, inaanyahan ka po namin sa kalagitnaan na ikaw po ang siyang kubulo sa kalagitnaan, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. At sa bawat makakakinig, na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na nagpapaalala kung gaano mo kami minamahal, Panginoon. Na maunawaan namin ang mensahe mo sa araw na ito. Lord, katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon, upang maunawaan namin ang mensahe mo sa araw na ito. Holy Spirit, come, saturate this place. Ang kapangyarihan mo ang siyang dumaloy sa kalagitnaan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo nga dadako ngayon sa ating gawain na ang topic na po natin ay humanap, humingi, humanap at kumatok. Yan po yung topic natin pag-aralan. Ulitin ko lang po, humingi, humanap, kumatok. Yan po yung topic natin sa araw na ito. Ang sabi dito sa Mateo 7:7 hanggang 8 po. Chapter 7 verse 7 to 8 po ang topic po natin. Sabi dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Humatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen po ba? Hanggang doon lang pala sa 8 yun. Kapag tayo humihingi sa ating Panginoon, tayo binibigyan di pa po ng ating Panginoon. Lahat ng ating pangangailangan, binibigyan ng Diyos. Ano mang hinihingi mo, ay pagkakalob ng ating Panginoon. At kayo bibigyan. Kapag tayo merong pinapanalangin, binibigyan ng Panginoon po yan. At sabi dito, at kayo'y humanap kayo at kayo makakatagpo. Sa buhay ba natin, hinahanap ba natin ang Diyos? Na matatagpuan natin ang Diyos kapag hinahanap natin siya. Amen po ba? Makakatagpo at tayo pagbubuksan ng ating Panginoon. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sabi dito sa verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sa ating bang buhay, hinahanap ba natin ang ating Panginoon? O lumalapit lang tayo sa Diyos kapag may kailangan tayo? Kapag hihingi tayo sa Panginoon, doon lang tayo lalapit kapag may problema na, may pagsubok na nararanasan, doon lang tayo lumalapit sa ating Panginoon. Dapat kahit wala tayong hingiin sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at laging manalangin sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yung paglapit natin sa Panginoon at humingi tayo sa Kanya ng ating pangangailangan. Kahit wala tayong hingiin, lapit pa rin po tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. Amen po ba? Sabi sa verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Kapag tayo humihingi sa Panginoon, tatanggap tayo ng pagpapala. Amen po ba? Binibigyan tayo ng Diyos. Minsan sa pagtanggap natin sa Panginoon na blessing, minsan nakakalimutan natin ang Panginoon magpasalamat sa mga blessing na natatamo natin. Kapag pinagpapala na tayo, nakakalimutan na natin ang Panginoon magpasalamat. Dahil lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Ang ating lakas ay galing sa Diyos. Ang ating buhay ay galing sa Diyos.
Amen po ba? Yung, yung lahat ng meron tayong bagay dito sa mundo to, galing sa Diyos yan. Amen po ba? Kaya ulitin ko lang po, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen. Kaya sabi dito, kapag hinahanap natin, sabi dito, ang bawat humahanap ay makakatagpo. Kapag hinahanap natin ng Diyos, matatagpuan natin siya. Kung buong puso natin siyang hahanapin sa ating buhay. Kaya kapatid, kung wala ka pang relasyon sa Diyos, pagbuksan mo, sabi dito, makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kapag ang Panginoon kumakatok na sa puso ninyo, pagbuksan nyo na ang Panginoon. Huwag nyo na patigasin ang puso nyo. Kapag pinapatigas nyo yung puso nyo, wala kang, hindi mo ina-allowed na papasukin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya kapatid, napakahalaga ang tunay na relasyon natin sa Diyos. Kapag nasisharean ka na ng Word of God, huwag mo nang hayaan huwag mo hayaan na lalayo ka sa Diyos. Huwag mo hayaan na hindi ka makikinig. Makinig ka. Kasi kapag the more ka nakikinig, naliligtas ang iyong kaluluwa. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na tayo lumapit sa Panginoon. Number 1 po, humingi. Ano po sabi dito sa humingi? Sa Santiago chapter 1, verse 6 to 8. Pag-aralan po natin yan. Maganda po yung topic po natin sa araw na ito. Santiago chapter 1, verse 6 to 8. Sabi dito sa 6 to 8, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Amen. Kapag tayo humingi sa Diyos, huwag tayo mag-alinlangan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kasi yung Diyos na nilalapitan mo, makapangyarihan. Diyos na nilalapitan mo, na may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo na ito. Kaya kapatid, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. Kaya ulitin ko lang po subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan parang tinataboy na hangin ng alon sa dagat ay tinataboy. Kahit saan mapunta. Kapag tayo'y magtiwala tayo sa Panginoon, kapag nag-aalinlangan ka, para kang hangin na tinataboy, alon na tinataboy. Amen po ba? Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Lord, gagawin mo ba ang mga bagay? Lord, pagagalingin mo ba ako? Kaya napakabuti ng Panginoon. Sa testimony ko sa buhay ko, Lord, kung pagagalingin mo ako, kung bubuhayin mo pa ako, Lord, ang sabi ng Panginoon sa akin sa testimony ko, gagamitin pa kita. Hahayo ka pa sakali. Kaya ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Diyos. Kapatid, kung ano man nararanasan mong pagsubok, ipagkatiwala mo sa Diyos, iiyak mo sa Panginoon, dahil ang Diyos ay naririnig ang ating mga panalangin sa araw-araw. Amen po ba? Sabi dito sa verse 7 po, huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen. Kaya sabi ng Panginoon na huwag siyang tatanggap na anumang mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip. Lord, pinagaling mo na ba ako?
Lord, pinatawad mo na ba ako? Kapatid, kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos, tayo pinapatawad mo. Huwag kang mag-alinlangan. Sasabihin sa'yo ng kaaway, oo, makasalanan ka eh. Hindi ka na patatawarin ng Panginoon. Huwag mong dinggin yung gawa ng kaaway. Mas diringgin mo yung salita ng Diyos. Ang sabi niya, ang taong lumalapit sa Diyos at humihingi ng tawad, patatawarin tayo ng ating Panginoon sa ating karumihan. Lilinisin niya tayo sa ating karumihan. Kaya kapatid, huwag ka pagbabago-bago ng sabi niya dito, ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya huwag kang mag-alinlangan na lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Sabi sa verse 8. Okay na pala yung verse 8, tapos na pala. Sabi dito, sa unahin mo ang Diyos. Lagi natin unahin ang ating Panginoon. Unahin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Una-una, paano natin unahin ng ating Panginoon sa ating buhay? Una-una, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Kung ano mang hinihingi mo sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Huwag kang mag-alinlangan. Magtiwala ka sa Diyos. Lahat gagawin niya. Ipagkatiwala mo yung buhay mo sa Diyos. Pangalawa, maghari ang Diyos sa buhay mo. Hanggat hindi natin ibinibigay yung buhay natin sa Diyos, hindi natin maranasan yung presensya ng Panginoon. Kailangan, Lord, tulungan mo ako. Lord, maghari ka sa buhay ko. Lord, hindi ko kaya kung wala ka sa buhay ko. Kaya napakalaga yung relasyon natin sa Diyos. Lord, hindi ko kaya yung buhay ko kapag wala ka. Amen po ba? Nung time na ako yung nagka-problema sa family, gusto ko nang magpakamatay, pero reveal ng Panginoon. Andito ako, na maliliit pa yung mga anak mo. Kung hindi nilagay ng Lord sa mind ko, siguro wala na ako dito, hindi na ako nagpe-preach. Ganun ang nais ng Panginoon na maghari sa buhay natin. Kasi kapag wala tayong relasyon sa Diyos, hindi natin alam ang mga ginagawa natin, hindi natin alam mga bagay sa mundo na ito. Amen po ba? Maghari ang Diyos sa buhay mo. Kaya pasakop tayo sa Diyos. Yung buhay natin, ibigay natin sa Panginoon. Number 3. Pangalawa, kanina yung lumapit sa Diyos, maghari ang Diyos sa buhay mo, ang pag-ibig sa Diyos. Magkaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos. Alam mo na Diyos, pero wala ka namang pag-ibig. Napakalaga, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng Diyos, inabot tayo ng ating Panginoon. Ganun niya tayo kamahal. Amen po ba? Kaya unahin natin ang ating Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin sa cross ng Kalbaryo. Diba? Sabi niya sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal ng Diyos sa pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? Number 2, humanap. Yung kanina, humingi. Ngayon naman, number 2, humanap. Ano ba sabi sa Jeremiah 29, verse 13? Kapag hinahanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. Matatagpuan natin ang Panginoon, mahahanap natin ang Panginoon kung buong puso natin siyang hahanapin. Ulitin ko lang po, napakaganda po ng verse, Jeremiah chapter 29 verse 13. Kapag hinahanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kung buong puso natin, kung hahanapin natin ang ating Panginoon, matatagpuan po natin siya.
kung buong puso natin hahanapin ang Panginoon. Kapatid, sa buhay mo ba, hinanap mo na ba ang Diyos? Tinanggap mo na ba ang Diyos sa buhay mo? Minahal mo na ba ang Diyos sa buhay mo? Napahalaga yung pagmamahal natin sa Diyos. Napahalaga na magkaroon tayo sa Kanya ng relasyon. Napahalaga na tanggapin natin yung buhay. Napahalaga yung tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. At hanapin natin siya ng buong puso. Darating ang time hindi na natin mahahanap ang Panginoon. Hindi mo alam, bigla na lang darating ng Panginoon. Ang tanong, nakakilala ka na ba sa Panginoon? Tinanggap mo na ba ang Panginoon? Kaya habang nahayag pa ang salita ng Diyos, na tayo'y lumapit na sa Panginoon, na tayo'y magkaroon na ng relasyon sa Diyos. Amen po ba? Kasi minamahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kapatid, hanapin mo ng buong puso ang Panginoon sa buhay mo. Magkaroon ka na sa Kanya ng relasyon. Amen po ba? Next po, Isaiah chapter 55, verse 6 to 7 po. Punta po tayo sa Isaiah 55, verse 6 to 7 po. 55, 6 to 7. Sabi dito sa 6 to 7, hanapin mo si Yahweh habang siya matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya malapit pa. Amen. Ang ganda po ng mensahe ng Panginoon. Dito sa salita niya, hanapin mo si Yahweh habang siya matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya malapit pa. Amen. Ang sabi ng Panginoon dito, hanapin natin ang Panginoon sa buhay natin. Matatagpuan natin Panginoon kung puso natin, kung buong puso natin siyang hahanapin, ang ating Panginoong si Yahweh. At manalangin ka sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Habang nandyan pa ang Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Habang natatagpuan mo pa ang Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Hanapin mo siya ng buong puso ang Panginoon sa buhay mo. Ano po ba? Napahalaga na hanapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kapag hinahanap natin ang Panginoon, matatagpuan natin ang Panginoon sa ating buhay. Kung buong puso natin siyang hahanapin. Manalangin ka sa Kanya habang manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Kung kailan ka lang mananalangin, Lord, kung kailan bababa na si Lord dito, Lord, tulungan mo ako, wala na, huli na. Maraming beses na share ng Word of God, pero in-ignore yung mensahe ng Panginoon. Sinira ng kaibigan, in-ignore ng kaibigan, in-ignore ng kamag-anak ang pagpapahayag ng mensahe ng mga kaibigan, ng mga nag-i-stroll. Nakikita lang nila yung tinitingnan lang nila sa Facebook pero ini-ignore nila ang mensahe ng Panginoon. Pag sabi ng Panginoon, kung tayo itatakwil natin ng Panginoon, itatakwil din tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong hayaan na lumalayo ka sa Diyos. Habang may panahon pa, hanapin mo na ang Panginoon sa buhay mo. Habang nakahayag pa, lumapit ka na sa Panginoon. Amen po ba? Number 3, kumatok ka at pagbubuksan. Sabi dito sa Pahayag chapter 3 verse 20. Tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pintuan, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Amen. Kapag ang Diyos
ay kumakatok, kailangan mong pagbuksan ng ating Panginoon. Diringgin ng ating mga panalangin. Kapag tayo nananalangin, kumakatok, sabi niya, kumakatok sa pintuan. Kapag tayo nananalangin sa Panginoon, pagbubuksan tayo ng ating Panginoon, dinidigin ng ating mga panalangin. Ang tinig natin naririnig ng Panginoon. Pagbubuksan tayo ng pintuan, papasok ang Panginoon sa buhay natin. Naririnig ang Panginoon ng panalangin natin. Dinidinig ng ating mga panalangin. Kapatid, kapag kumakatok na o nananalangin ka sa Panginoon, naririnig ka ng Panginoon, dinidinig niya ang panalangin mo. Ika'y pagbubuksan ng Panginoon. Lahat ng mga panalangin mo, bibigyan ng katugunan ng Panginoon. Ganon kanya kamahal ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kapag kumakatok na ang Panginoon sa buhay nyo, papasukin nyo ang Panginoon sa buhay nyo. Kapag ang Panginoon kumakatok sa puso mo, pagbuksan mo na ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Naririnig niya ang mga panalangin mo. Amen po ba? Lucas chapter 11 verse 10, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen. Kapag tayo humihingi sa ating Panginoon, ay tatanggap tayo. Ang bawat humahanap sa Panginoon. Pag kumakatok ang Panginoon, pagbuksan mo na. Huwag mo siyang hayaan na kapag kumakatok na, hinihipo ka na ng Panginoon, pagbuksan mo na ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, the more kumakatok sa iyong puso ang Panginoon, pagbuksan mo na. Kasi buhay na walang hanggan ang ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya huwag mong hayaan na ikay lumalayo sa Diyos. Hanapin natin ang Diyos sa ating buhay at pagbuksan mo ang Diyos sa iyong puso. Kapatid, pagbuksan mo ang ating Panginoon pagbuksan mo ang ating Panginoon sa iyong puso. Ito yung time na lumapit ka na sa Panginoon. Ito yung time na tinatapik tayo ng Panginoon. Kasi minamahal tayo ng Diyos. Ang nais ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang Diyos ay patuloy na naghahanap sa ating nais. Nais niya tayo'y maligtas. Ang bawat isa, kung patuloy mo siyang hahanapin at tatanggapin sa iyong buhay, hindi kanya pababayaan at iiwan dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya huwag kang lalayo sa Diyos. Kumakatok siya sa atin, mga puso, upang magbalik loob tayong lahat sa Diyos. Kaya pagbuksan natin ang Diyos sa ating buhay, sa ating puso, sa ating kaisipan, siya'y mananahan dahil mahal tayo ng ating Diyos. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kapatid, yan ang topic natin sa araw na ito. Napakabuti. Kung hinahanap natin ang Diyos, dinidinig ang ating mga panalangin. Amen po ba? Kapag natagpuan mo ng Panginoon sa buhay mo, huwag mo nang hayaan na lalayo pa sa Diyos. Kasi mahal kayo na. Pilit kang minamahal ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin, pilit tayong minamahal ng Diyos. Yun lang po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo na po'y manalangin. Sana may naunawaan kayo sa araw na ito na ating itinapik sa araw na ito. Tayo mo ko tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha na langit at lupa. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat Lord God sa revelation mo sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy ka naming hanapin sa araw-araw, Panginoon, ng aming buhay. Lord, hipuin mo po ang bawat anak mo na nakakinig, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon.
Na Lord God, kung kami lalapit sa iyo, ay dinirinig mo ang aming panalangin. Father God, tulungan mo kami na ikaw ang siyang magmaneho ng aming buhay, Panginoon. Hindi namin kaya kung wala ang banal na Espiritu mo, Panginoon. Father God, na ikaw ang siyang kumilos sa bawat anak ko na nakakinig, Panginoon. Na lubos nilang maunawaan ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Lord, sa araw na ito, lumalapit po kami sa Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Sabi mo nga, Lord, sa iyong mga salita, kung kami hingi, kami iyong bibigyan, Panginoon. Kung kami naghahanap, kami makakasugpo. Kung kami kumakatok, kami pagbubuksan. Kaya sa araw na ito, Panginoon, pagbuksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, talubos naming maunawaan ang mensahe mo sa araw na ito. Yakapin mo po ang lahat ng iyong mga anak na nakakinig sa araw na ito. Bless mo sila, upon blessing, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na pilit mo kaming inililigtas sa aming bawat tao sa mundo na ito, inililigtas mo, Panginoon. Kaya Father God, yakapin mo po ang iyong mga anak na nakakinig na ito'y lubos nilang maunawaan ng mensahe mo, Panginoon. Napilit mo silang minamahal sa krus ng Kalbaryo na kami yung niligtas, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito. Tunay ka, O Diyos, na makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po sa mga nakakinig. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y magbalik loob sa Panginoon. Hinahanap tayo ng Diyos. Kailangan lang natin na tayo lumapit sa Kanya. Dahil nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon at nire-ready niya ang mga may pananampalataya at pag-ibig sa Kanya at relasyon sa Kanya. Bilang po, God bless po. Bye-bye po.